Biglang pagposisyon ng armadong pulis sa harap ng KOJC compound sa Davao City, questionable. At bukod sa nakatakip na plate number sa harap ng mobil, ay hindi nagpapakita o nagpapakilala at hindi sumasagot ang pulis na sakay ng naturang mobil. Si Jean Domingo magbabalita mula sa Davao City. Tingnan mo ito mga ito, Pagkatapos ng SONA sumugod, andyan na yung mga pulis sa harap ng KOJC. Hindi, ako yung nagtatanong lang. Tanong lang ito, huwag kayo magagalit. Sa tanong kasi alam ko may mga allergic sa inyo sa tanong eh. Ano to, martial law? Sa harap ng... Pupunta pa naman ako ng Davao. Next month. Alisin nyo yan Nandito tayo ngayon sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound dito sa Davao City, kung saan nga kanina pa natin binabantayan itong mobile patrol na ito na nasa harapan ng compound sa kaya mga armadong kapulisan. Pinilit natin silang kausapin kung bakit sila naririto, ano ang dahilan, kung bakit kailangan ng puwersa ng kapulisan dito sa harap ng religious compound. Wala silang maibigay na sagot. Pambihira, no? Isipin mo, bahay nyo, tambayan ng pulis sa labas. Tapos syempre, harapan nyo yun eh. May karapatan kang tanungin. Hindi ka sasagutin. Di ba? Ano yan? Bastusan na talaga? Hindi ko, alam mo, wala akong maisip. Ano yan? Binabastos nyo kay OJC? Ano yan? Tinatakot nyo kay OJC? Ito mga nakasakay dito sa harapan na nakikita nyo ngayon, pilit natin kausapin kanina, maging na mga KOJC legal team or legal counsel, hindi sila sumagot, di magbukas nga lang ng kanilang mga bintana. Wala rin mga nameplate ang mga nakasakay dito na armadong kapulisan. Kanina pang alas 2 ng umaga. Alas 2 ng umaga, Pilit natin silang pakiusapan na kung maaari lisanin ang vicinity na ito, itong lugar na ito kung nasan sila ngayon, dahil nga dala ng trauma at takot na binibigay nila sa lahat ng mga KOJC members at missionaries na nasa harap ng ating compound. Pero hanggang ngayon nanatili silang mga bingi at sana ito na pilit natin pinapakiusapan na umalis dito sa harapan dahil takot at trauma ang dala nila simula pa nung June 10. Pero tingnan nyo, isipin mo yan Ito ba? Kaya ba nilang gawin yan? Halimbawa, sa isang religious community, sa Muslim, sa iglesia, sa Katoliko, tatambayan nyo ng pulis. Tatambayan nyo pag tinanong, hindi sinasagot. Ayaw magpakita ng muka. Ayaw ibigay ang pangalan. At tatandaan nyo, nakatakip. Walang plate number. Takip ang plate number. Di ba sabi nyo, ako, Secretary Abalos, alam mo ba itong nangyayari? Tanong lang Di ba sabi nyo, ang batas ay batas. Ba't hindi nyo sundin yung batas? Tanong ko lang, tama ba yung ginagawa na merong ganyan na nakapatrolya dyan sa harap ng KOJC? Hindi pwedeng makausap? Hindi magpakita ng muka, walang plate number, nakatakip ang plate number. Tama po ba yun? Secretary Abalos, alam nyo po ba yan? Inutusan nyo po ba yan? Martial law po ba tayo? Ano nangyayari sa atin? Di ba? Kaya nyo bang gawin yan sa mga Muslim, iglesia, Katoliko, o sa anong iba pang relihiyon? Di lantaran. Yan pong kingdom na yan, compound po yan, religious, religious place po yan. Nag-iisip ba kayo? Kung sino man nag-utos niyan. wala silang sagot.
Walang malinaw sagot, ibuksan man lang ang bintana. Ganyan na ba ang Bastos no? Walang sagot ni buksan ng bintana. Basta, hindi, nakakatakot yan. Ako ini-imagine ko sa tapat ng bahay ko may ganyan. Tatanungin mo, ayaw kang kausapin. Ayaw buksan ng bintana. Sige nga, mangyari yan sa inyo. Bastos. pulisan ngayon, hindi na makausap, hindi na makapagbigay ng impormasyon dahil kung totoong police visibility at security ang nais lang ibigay sa mga tao dito sa harap ng KOJC Religious Compound, dapat ay makipag-usap sila. Dapat sabihin nila ang dahilan kung bakit sila naririto dahil hindi normal na magkaroon ng mga armadong kapulisan dito sa... Grabe, no? Anong ginagawa nyo sa Davao? Nabababo yung Davao? Maayos yung Davao eh. Tama kung police visibility ang inyong intensyon, dapat pag may kasi sasabihin niya, police visibility, in protection nyo. So dapat magkausap kayo. Di ba, pumayag kayo makausap, matanong man lang kayo. Sabi, ayaw pa nga buksan ng bintana. Kasi ang purpose ng police visibility ay para yung taong bayan ay confident. Paano ka magiging confident kung hindi makausap yung pulis? Nagkaroon na ba ng kaguluhan dyan sa area na yan para magpadala kayo ng sangkatutak na pulis at rondahan nyo yan at tambayan nyo? Kasi alam ko, ginagawa yan doon sa mga magugulong lugar. Una sa lahat, hindi magulo ang Davao. Pangalawa, mas lalong hindi magulo dyan sa area ng KOJC. Meron na ba kayong history na nakalkal na meron nagpatayan, ng rape, ng nagnakaw, nag-snatcher dyan sa tapat? Talamak ang krimen dyan sa tapat ng KOJC? Bakit atat na atat kayo dyan sa mga taga-KOJC at sa mga Duterte? Harap ng ating mga religious compound, napakaraming lugar dito na maraming mga krimen na nagaganap na dapat... Sabi dito, ang tanong Coach Oli, pulis kaya mga yan? Yes, pulis kasi meron eh. May numero yung kanilang mobile. Sila. Pero bakit sila nandito sa harapan ng ating religious compound na tahimik na mga tao, tahimik at payapang harassment yan. Alam mo, ang daming kaso niyan. Religious compound, hindi dapat natin hinaharas ang isang reliyon. Ang daming kaso yan. Tatandaan lang natin weather lang yan. Kung sino man nag-uutos dyan, baka kala nyo nasa itok-tok kayo. Next week, yung kinakapitan yung mga politiko, wala na. O next year. Pero kayo, pulis pa rin. Baka makasuhan kayo niyan, ha? Bantay sa aming tahanan ang mga tao. Yan ang ating mga katanungan sa mga oras na ito dahil hindi lamang sila dito nakaposisyon. Meron din mga... Ma'am, pasensya. Papunta pa naman ako dyan mamaya. Oo. Pagpunta ko dyan, kukuhanan ko yung mga pulis na yan. Sabi ko sa inyo. Ay, ang dami na palang bashers. Hey, shout out sa inyo mga bashers. Hello. Hindi kasi ako nakakabasa ng komentaryo pagka naka-live. Kayo nang bahala sumagot sa kanila ha. Pero isa lang ang payo ko sa inyo mga bashers. Ipakita niyo yung utak niyo kasi merong kumakalat na chismis. Bobo raw kayo. Tuloy. Ay, yung mga inggitero dyan, move on na ha. Sa ibang lugar dito sa Davao na malapit lang sa KOJC Religious Compound, nakapwesto ang mga armadong kapulisan na ito. Nagsasabi mga pulis yan ni Tamba. Pulis mo ba ito, Tamba? Inutusan mo ba itong mga ito? Alam ko ay
hindi ito iyong trabaho, pero baka magkaibigan kayo ni Abalos kasi yung galawan nyo ni Abalos, medyo minsan ano ha? Abalos, sekretary, ikaw ba nag-utos niyan? Gaya nga na sinabi natin. Sabi dito, mga bobo sila bossing, sabi ni Just Friendly. Oo, diba? Hindi kasi kung magiging bashers ka, ipakita mo, may laman yung sinasabi nyo, hindi yung kabubuhan. May nababalitaan nga ako, isang politiko Dahil wala nang makuhang matinong political vlogger, ang pinagkukuha yung mga trending vloggers na hindi political vlogger. Paano? Bobo rin yung kumukuhang politiko. Ganyan din yung mga bashers, bobo rin Hindi, bobo rin yung mga yan. Kaya ganyan ang mga komentaryo. Kung kayo magbabasa, magbigay naman kayo ng laman. Para hindi nyo pinapatunayan yung chismis ng mga bobo yung mga bashers. Kanina, wala silang maibigay na sagot kung bakit sila nandito. Walang maibigay na sagot kung bakit sila nagpapakita dito sa harapan ng... Ma'am, ako to, ato'y balanse lang tayo, ma'am. Pasensya na po, Kaibigan naman natin ng mga taga KOJC at saka taga SMNI. Kaibigan natin. Pasensya naman, ma'am. Kasi baka naman, may pagkukulang din kayo. Kaya nakatambay ang mga pulis dyan. Binibigyan nyo po ba ng waksis? Kasi baka gusto nung mga pulis nung waksis. Ibigyan nyo. Bigyan nyo na. Ma'am. Pasintabi po. Pasintabi lang. Binigyan nyo ba ng waksis? Baka nag-aantay ng waksis, kaya ang tagal-tagal. I suggest bigyan nyo sila ng Coach Oli chicken sandwich. Large fries and large coke na rin. Bigyan nyo, baka mamaya umalis na. Tingnan nyo rin, ma'am, kasi baka may kasalanan din kayo. Hindi nyo binibigyan ng pagkain. Bigyan nyo na. Pakilang. Pakibigyan nyo ng maxis. Okay? Babayaran na lang ng mga ng mga banateros. Sige. Tingnan nyo rin, ma'am. Baka may pagkukulang kayo, pasintabi na po, mawalang galang na po. Baka kulang lang sa chicha, alam mo na, di ba? Bigyan nyo na. KOJC Religious Compound, ni pangalan nila, ni order kung bakit walang maibigay na sagot. Yung order, hindi mabigay yung sagot. Bigyan nyo na kasi nahihiya yung umorder, ma'am. Sabi mo na nga yung order nila, hindi nila mabigay yung sagot. Siyempre, mahihiya. Mahihiya mag-order yan, ma'am. Kayo na umorder in their behalf. In behalf of 10,000 burgers, bigyan nyo na. Siyempre, kahit ako dyan, pulis, mahihiya akong umorder. Alukin nyo na lang ng kusang loob. Hindi makasagot o ayaw sumagot? Nakahihiya, ma'am. Nahihiya. Kaya ayaw sumagot. Pero maniwala kayo, ma'am. Kasi ako'y isang lalaki. Ang weakness ng lalaki ay French fries. Dalawang weakness ng lalaki. Hindi ko nasasabihin yung isa. Pero isa yung tiyan. Mabilis kami magutom. Lalo't nakatambay ka ng ganyan. Ang sarap ng French fries at Coke. Ma'am, pakiready po yung Coach chicken sandwich. I'm coming. Yan ang ating katanungan. Charge by Coach Oli. O sige, charge nyo na sa akin. Basta hindi lalagpas ng 10,000. Charge to Coach Oli. Ito si Elmo. Bigyan nyo na nga rin ng waxis to. Parang yung komentaryo niya parang kulang na sa utak di ba? Ganyan ang mga komentaryo ng mga trolls. Kulang na sa utak. Bigyan nyo ng waxis. Oy! Charge to me. Dito ngayon sa harap ng KOJC, mag-aalas 7 na ng umaga pero nandito pa rin sila, hindi natin alam kung ano ang kanilang dahilan, pero nanatili tayo nagbabantay at may katanungan sa ating mga pag-iisip na seguridad nga ba o burger? Security ba o burger ang hanap ng mga pulis?
ng kapulisang ito na nandito sa ating harapan ngayong umaga. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo. Sabi ni Black Mamba, libre mo ko Burger Coach Oli. Utang, bayaran mo ha? Hindi, baka hindi ka magbayad. Ay, nako. Pambira, oh. Pero alam nyo, sa katunayan, ha? Gwapo si Pastor Kibuloy. Tsaka laging mabango. Ang dami nahuhumaling kay Pastor Kibuloy. Naku, pambihira. Pinag-iinitan ng KOJC. Alam mo, masasabi ko lang sa inyong mga inggit. Pikit lang kayo. Hindi nyo makukuha ang kayamanan ng KOJC. Kasi itinalaga na si PRRD na administrator ng kanilang ari-arian. So kung may plano kayong nakawin at kuhanin ang yaman ng KOJC, good luck sa inyo. Lulusot kayo kay PRRD. And I don't think kaya nyo si PRRD. Para kayo nagtampo sa bigas. So tigil-tigilan nyo na yan. Kung ano man ang inggit nyo kay Pastor Kibuloy, tigil-tigilan nyo. Lagi kong itinuturo dito sa mga inggitero. Simple lang yan. Pag inggit, pikit. Wala na. Nang hindi mo nakikita yung yaman nila. Kasi iinggit ka lang eh. Gagawa ka ng kagaguhan. Di ba? Malalagay ka lang sa kasalanan. So, kaya ako sa inyo, ang payo ko, lalo na ha, tandaan nyo itong mabuti itong payo na ito. Napaka-importante nito. Pag inggitero ka, huwag kang pupunta ng Facebook. For sure, maiinggit ka. Oh, bakit? Makikita ka ng pagkain. Makakita ka ng kotse. Makakita ka ng motor. Makakita ka ng ano. Di ba? Lahat sa Facebook, masaya. Mayaman. Maraming nabibili. Lahat piniplex. Piniplex ang nabili. Piniplex ang jowa. Piniplex. Lahat piniplex. Oh, maniniwala kayo doon. Naku. Utang lang yon. Yung jowa niyan, niloloko lang siya. Ang bitter mo, Coach Oli, ang bitter ha. Hindi. Iwasan nyo Facebook sa mga inggitero. Dali kayo dyan.